Fiesta Cafe is now on Foodpanda. Orderin mo na ang burnt miso latte and JP's cooked adobo. Ready kami dyan! Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit imrentals.ph. Guys, may way na lang tayo. Guys, may way na lang tayo. Kasi alam mo na ako, baka maihi ako sa couch. Pero ikikiss na muna kita. Hello po. Thank you. Nakabahan kami. Kinabahan ako dito. CCR lang ako. Tonet, Yes. paano ba maging isang ina? As a mother yourself. As a lactating mom. As a lactating mom. Ang hirap naman, ma. I think ang tanungin natin. Yung totoong mother. Yung totoong mother from Call me mother. From Call Me Mother, one of the entries sa 2025 Metro Manila Fit. Yes. Grabe, kinakabahan Kinakabahan kami. Bakit? Hindi ko alam. As a Sobrang lactating mom, kinakabahan ka. Kinakabahan kami, bebe. Hindi namin Grabe. in-expect. Inaano ko baka? Hindi ko rin alam. Yung kaba natin, I mean, nagpunta naman nandito si Ma'am Charo, si Totoo. Angge, si Dingdong Actually, Dantes, oo. pero yung kaba namin kay Vice Ganda. Grabe. Actually, umuwi po ako sa amin sa Taytay. Ano po? Umuwi po ako sa bahay namin sa Taytay kasi grabe po yung kaba ko talaga. Diyos ko, parang feeling Hindi ko alam kung paano tinatanggap. Nakaka-offend ba yun? Ano bang ginawa ko sa kapwa ko para matakot sila nang wala pa akong kinikilos? Uy, pero super happy na Oo. bukod sa nagpunta dito, si Vice Ganda or Meme, ay meron ulit siyang entry sa Totoo. Metro Manila Film Festival. At isa na naman, I think Wow. Sa palakpak nyo, parang nararamdaman ko manunood kayo. Ay, oo! Yes! Oh, speaking of, 45,000 po sila tonight dito. Wow. Yes. Hindi lang Ang liliit na pala ng mga taong to. Actually, nakasara yung Henry Street at saka Kamuning kasi sobrang dami. May mga hindi na po kami pinapasok. Yes. Yung iba nasa bulsan nyo na kaya hindi ko nakikita. So, mamaya pag-usapan natin kung bakit special tong Call Me Mother and kung bakit tuloy-tuloy ka pa rin sa paggawa ng Metro Manila Film Festival na pelikula. Kasi hindi mo naman na kailangan gumawa sa totoo lang. Kailangan. Kailangan mo pa rin ba? Contractual obligations. If you do not fulfill your contractual obligations, baka Kulong. reha sa kuday. Oo. Oo. So, feeling ko kaya kami kinakabahan kasi, syempre, as Vice Ganda, pop culture icon talaga. Totoo. Tsaka yung sa may mural sa EDSA sa may Guadalupe ata, yun yung mga icons ng MMFF. Maliit lang ako doon, nasa gilid lang ako doon. Talaga ba? Parang hindi yan laki doon sa taas eh. Ah, talaga Nasa ba? taas kay ni Nora ata. Hindi, alam ko lang sa gilid ako, malalaki sila Nora, sila FPJ. Siguro ibigay na natin kay FPG. Oo, tsaka kay Nora Udor. Kaya di ba, parang okay na ako doon sa gilid. Di ba? Kahit nga ako nalang nagtanggal ng kurtina ng mural. Di ba? Ito po sila, the icons. Okay na ako doon. Hello, Nora, FPJ. Arte ka pa ba doon? Pero Pinoy pop culture icon talaga si Totoo, Meme. yes. Na forever nag-e-evolve. Na hindi... Tsaka yung MMFF parang hindi siya, yung Pasko Kompleto. natin, yung Paskong Pinoy, parang hindi kompleto kapag walang MMFF yung Vice Ganda. Ay, wow. Nakaka-touch naman. Totoo. Buti na talaga nag-flash ako dun sa... Nag-isip pa ako. Sabi ko ganun, parang I want this to be memorable. Huwag kaya ako mag-flash. At saka umihi ako dito sa wall. Sinulat ko yung pangalan ko dun. Thank you po for guesting. So I think ito magiging Vice Ganda memes. Vice Ganda Tribute memes. to Vice Ganda. Yes. And her... Tegi ba? Bawal pa, bawal.
Oo, kasi talagang, ewan ko, iba yung naging epekto ni Vice. Totoo. Sa comedy, sa noontime hosting, At sa community. sa community. Ang bongga. Anyway, sige, pakilala muna Okay, tayo. okay. Mag-hi muna tayo nandito sa audience natin sa Basta Yes. Cafe. Hello, guys! Live na live. Yes. Na sobrang bilis na ubos agad nung ano. Okay, pakilala muna tayo. Ako si Tonet at 3 beses kong pinanood sa sinihan ang Sisterakas ng MMFF. Iba't ibang tayong kilala ko. Sobra grabe yung tawa ko. Akala ko kasi pinipilit mong magustuhan. Grabe yung pagpili ko talagang 3 ah. Yung first ay parang hindi maganda. Pero number 1 to, ulitin ko nga. May chance naman pala. Pero isa pa nga. Na okay Yes! Pero hindi ko alam, sana nakapanood kayo ng isang Vice Ganda movie before pandemic na wala pang reserved seating, na nakaupo Yes. kami sa hagdan. Tapos, nakapanood na ako ng Vice Ganda film na hindi ko siya naumpisahan. Nag-start ako sa di ba ganun dati? Walang reserved Anytime seating. pwede kang pumasok. Anytime pwede ka. So, alam ko na yung ending. So, ang tanong mo after, paano kaya to nagsimula? Pero grabe yung Sisterakas. One of my most memorable moments sa isang Vice Ganda film na naalala ko yung mga tao sa sobrang tawa, as in pumapadyak. Iba yung feeling talaga ng panonood ng isang Vice Ganda film sa sinihan na sana i-push nyo talagang mangyari. Totoo. More than once in your life. Iba talaga. Totoo. Hindi dahil nandyan ka. Lagi ko sinasabi yun na Sisterakas Mas yung maganda favorite. talaga yung mga movies dati nung walang kwento, nakakatawa lang. Kayo kasi hanap ng kwento, nag-iba tuloy ako. Aminin nyo, kasalanan nyo yan. Dati gusto ko lang naman magpatawa. Bakit kailangan may kwento? Si Sarakas, wala kakwento-kwento yun. O, tamo na, gusto pa ni Antoinette. Sobrang ganda na Sisterakas. Ang Sobra. lala. Ang lala. Alam mo, Direk, Grabe. yun ang pinakamabilis namin ginawang pelikula. Sa lahat ng movies na ginawa ko, parang more than a month lang yung ginawa. Oh. Oo, sobrang bilis. Yung kinakailangang matapos na kasi di ba may Deadline sa MFF, deadline. yes. Yung ganun. Tapos yung schedule namin ni Chris, ako tsaka si Ay, hindi magkatagpo. Yes. Yung ganun, no, kinakailangan na lang i-co-prod si Ay para makuha namin yung schedule, yung ganun. Sobrang bilis lang ginawa. Tapos, ayun, nakakatawa naman Oo, siya. nakakatawa siya. Tapos, Nakakatawa. ang daming product placement pero walang nagreklamo. Oo, di ba? Tsaka ang ganda doon yung binuhat ka nung mga guard. Ah, yes, yung mga guards. Tapos Grabe kinakalikot tawa. yung puwet ko. Oo. Tapos yung sabi mo parang umabot hanggang siko. Oo. Hindi ako kailangan pwesahin. Sasama ako na maayos. At itong tandaan ninyo, maaaring masaya kayo ngayon, pero babalikan ko kayo at itutumba ko kayo. Ito ang tandaan mo, Rosel! Makinig ka! Walang kinalaman ng blue sa buhok mo sa outfit mo! Tandaan mo yan, ha? Bigla ka may blue sa buhok, ha? Manda ka sa akin. Babae ako! Sino sumunod sa akin? May sumunod sa puwet ko, ah! Ikaw yon, tingnan mo umabot hanggang siko mo? At saka wala sa yung sa script. Nangyari talaga. Reality movie yun. Reality movie. Yung reality TV. Ang ganda. Naniniwala ako na sobrang minadali yun kasi naalala ko, yung mga papunta na ng ending, parang yung sound design nun, hindi na masyado pantay-pantay. Oo. Parang gago yung pelikula yun. Pero nakakatawa. Pero nakakatawa. Grabe yun. Ibang Ganun ganda. talaga. Wala. Iba talaga. Iba si Vice sa pagpupush ng Pinoy comedy. Ang lala. Tsaka, siguro mamaya pag-usapan natin kung paano yung change mo from Direct Wen na comedy. Yes. Na iba Tas yung naging Joyce, Bernal. Oo, naging Joyce. Tapos, Direct June. Kasi walang choice. Naging cold na rin si Direk Wen eh. Kasi Bakit? diba, maganda, nag-work yung relationship namin tsaka dynamics namin kasi we're both very passionate. Pero it came to a point na the relationship became cold. May ginawa po ba kayo sa kanya? Sinisisi ko kay Direk Wen. Direk Wen, ikaw ang dahilan kung ba't naging cold ang relationship natin. You were so cold. Tapos hindi na siya nakasagot. Hindi na siya sumagot. Super cold talaga siya. Ginost ka na. Ginost siya. Ginost niya ako. Ang ganda. Gusto ko malaman yun. Kasi actually, si Vice, hindi ko pa siya nakaka-work. Parang lagi lang akong audience nanonood sa kanya. Pero si Direk Wen, naka-work ko na siya. Tapos nakita ko talaga genius at genius talaga siya. Iba yung
So gusto ko, parang isa yun sa mga regrets ko na bakit hindi ako nakapag-work sa isang Vice Ganda Wenderamas film. Kahit Sana sinagip BA. mo yung buhay niya. Sana ginanon mo siya. Hoy! Magmumugi pa tayo! Sana ginanon mo siya ng ginanon. Nakakainis! Kasalanan mo naman pala. Tapos sabi ng mga kamag-anak ni Rekwan, sino ka? Yan ang hirap sa inyo. Puro kayo pangarap, wala naman kayong ginawa. Nagulat siya. Sino itong gumagano siya? Tsaka walang alam yun. Ganun lang. Parang sa GMA na ano. Nategi tuloy. Pero Talent lang GMA kasi is ako the eh. best. Hindi ako mapayag na may masasabing masama sa kanila ngayon. Ilalaban ko sila ngayon. O ikaw, ano mo? Intro pa lang to, Thea. Okay. Ako si JP at Intro pa lang to. Intro pa lang. madalas po isang oras yung Pawis intro na nga eh. ako eh. O, go. Okay, ako si JP. Baka si Sterakas din ah. Hindi ko makakalimutang moment ng panonood ko ng Vice Ganda film ay Beauty and the Bestie. Oh shit, yes. Mag-isa lang ako nun sa sinihan. Tapos MMFF, ganyan. Ay, marami nanood yun. Number 1 yun. Sinungaling, sorry ah. Gago. Sinungaling yan eh. At nagpa-black screening ako. Record-breaking movie yun. Paano naging ikaw lang ang sinihan? Mag-isa daw siya sa sinihan? Ano to, niloko namin yung gross? Okay, let me rephrase the history. Hindi, yung ano, so may eksena doon na... I-correct mo muna. O, Alin? may kasama ka sa Oo. May sinihan? kasama ako, Oo. pero mag-isa lang akong nanood. Wala Okay. akong ibang kilalang kasama ko. Okay na po ba yun? Okay, go. Okay. So, Beauty and the Best, yung eksena na nasa Japanese restaurant kayo. Oh, kami dali MC last Si MC. Tapos, pagpasok ni MC, parang sabi, bakit parang lumiit ka? Tapos, nag-tilt down dun sa pond. malamig. Parang malamig. Ats? Parang malamig dito. Parang lumiit ka. Nakasawsaw ka dyan sa tubig. Ano ginagawa mo dyan sa mga isda? Ay, sorry. Akala ko kasi, pag Japanese restaurant, kailangan hugasan yung paa bago kumain. Ano to, spa? Grabe yung tawa ko talaga Grabe. doon. Wala rin sa script yon. Reality movie din yon. Wala rin siya sa script. Talaga? Oh, shit. Pero ang naalala kong memory, wow. Ang naalala ko na first time kita mapanood sa pelikula in my life. Kay Ate Ay, D. Ate yes. At I'm sure, wala rin sa, ano yun, wala rin sa script yung pinatawa wala mo si talaga, Madam. wala. Yung script, blanco yung akin. Oh. Oo, blanco. Tapos sabi lang sa akin ni Inang, sabihin mo lahat ng gusto mo sabihin, basta ang gagawin mo lang, ookrayin mo si Ate D. Mag-best friends na tayo, titi. Alay ka nga, i-makeover kita. Bakit? May mali ba sa akin? Kayo naman. Madami. Buhok mo pang librarian, salamin mo pang guidance, damit mo pang principal, ang height mo pang estudyante. Anong mali? May mali? Diba close na kami ng mali? Ano, come on, let's eat? Oh, yun na, let's eat? Lovebirds, hello, let's eat! Ikaw, ha? Ookrayin mo lang. Ookrayin ko siya. Bihira akong ginagawa yun. So that was really very challenging. Very challenging. Sabi ko, oh my God, ookrayin ko si Vilma. How could I possibly do that? Hindi parang Englishin mo siya. Ibang-ibang Vice Ganda pala yun. Oo. Yun ang naging parang yun yung turning point na, kailangan pala mang okray para nakakatawa. Sabi ko, hindi naman gano'n ang comedy ko. So that gave birth to my insult comedy. Kasalanan pala ni Inang. Oo, ganyan si Inang. Hindi rin magaling na, director. Charot. I love you, Inang. Okay, ikaw naman na mag-i-intro sa sarili mo. Ganon yun. Ako po si Vice Ganda. Ako ang paborito kong pelikulang napanood ko. Na sarili mo ah. Hindi, pag-usapan na lang natin yung pinaka hindi ko gustong pelikula ko. Ay, gusto nila yan. Sinabi niya. Oy, wala.
Hindi ko sasabihin. Nakakasalubong ko pa yung director. So, buhay pa. Charing! Ay, hindi ka sure. Active pa. Hindi, Di pa joke. cold, oo. Ako po si Vice Ganda at maraming salamat for inviting me here. Nagulat ako, ang daming tao. Ang saya pala ng ganito, ng may live viewers. Mas marami to kaysa Showtime eh. Oo. Oo, kasi nga marami akong hindi nakikita na kasama nyo. Katulad ng mga kasama mong nanood ng pelikula kung hindi mo rin nakita. Thank you. At saka ang daming cellphone, so ibig sabihin, ang daming content nito. Totoo. Para Ito pala ma-push natin ang dapat. Call Me Oo, i-promote Mother. yung Call Me Mother. Yeah. Ang masakit na una pa silang mag-post kaysa sa'yo. Ganyan sila. Sanay na Oo. kami. Oo. Ito ang Walang Kwentang Podcast. Yes. Oh my God! Featuring the one and only Vice Ganda. Ganda, Sorry, yes. inang kita. Sorry. Powered Okay. by I Am Rentals. Yes, watch it first on YouTube. Okay. Go. Pagod ako. Pagod na rin ako. Intro pa lang yun. Pagod. Tama na to. So, promote mo na. Rekta na. Nakihilang pala. Nakaihitas nag-invite. Go. Ayan. So, meron kami ritong episode, Vice, na shooting memes. So, mga funny memories ng mga shooting, taping, ganyan. Na hindi mo malilimutan. Kahit hindi sa Call Me Mother, in your how many years in the industry? How many years ba? Hindi ko mabilang kasi yung mga before showtime pa eh. Pero pinaka nagbarka lang naman talaga since nung nagsimula yung showtime. So parang 16 lang yung inaano ko, yung nabilang ko. Kung ilang taong yung showtime, parang yun lang talaga yung naramdaman at nakita na ako, yung gano'n. Parang nandun na ako pero parang I felt like I wasn't seen. Yung gano'n, hindi pa ako nararamdaman. Pero since nagsimula yung showtime, yun na yung naramdaman nila ako. So 16 years. Pero yung mga pasulpot-sulpot, siguro may mga nasa 25 years na. Grabe. 25 years. Yung mga lumalabas ako sa SIS. Oo. Tapos yung... Grabing SIS. Oo, yung Singing Bee. Lahat ng game show sa ABS na ikot-kot na napanalunan ko. Except for Wow. Deal or No Deal. Sa game ka na ba, lagi ako nananalo nun. Lagi ako lumalaban ng 1 million. Pag yung pagmatalinuhan na nanalo ako. Wow! Uy, sobrang Charot lang. smart ni Vi. Sorry. Yung mga mahuhusay talaga sa comedy, hindi pwedeng, Yeah. hindi pwedeng lack. Binibili ko talaga. Ano siguro yung nung nagsa-start ka pa, yung moment na parang, dinusta ka o inalipusta ka na sinabi mo, balang araw talaga? Shooting, kasama taping yung mga teleserye. Yes. Ay, lagi Meron ko na- agad. Lagi ko nakakwento to talaga. Kaya ako hinate ang pagtitaping ng teleserye because of Wendy Ramas. Oh. Oo, siya yung na-experience ko sa kanya yung galing ako ng comedy bar, ang call time ko 6 a.m. So manggagaling ako ng gig kasi nagko-comedy bar nga ako. Naggaling ako ng gig, natapos ako ng 4. So nagmamadali ako kasi Antipolo or Tanay or Rizal, basta malayo yung location. Josa, si Ann Curtis. Ay, shit. Okay. So, ang call time ko alas 6. Syempre, pag baguhan ka talaga, di ba? Hiya kang malilate, baka masita ka, yung ganun. So, nagmamadali ako. So, umabot ako. Alas 6 nang doon ako. So, wala akong tulog. Pagod na pagod ako. Tapos, antok na antok ako. Gutom na gutom ako. Tapos, super weight. Tapos, kinunan ako 9 a.m. the following day. Oh my God. Tapos, backpack. Pack Hindi up siya. na. Pack up na. Tapos, may si Vice pa pala. Pwede nang backpack yan. Tapos, chroma. Tapos sabi ko, pwede naman palang ganun. But di ba? Sana pinuna nila lang habang kumakain sila or ano. So, na-trauma ako. Magkano lang naman ang TF ko at that point? Parang 1.5. Ganun. So, sabi ko, okay na, magko-comedy bar na lang ako. Mas malaki namang kinikita ko dun sa comedy bar. May TF, may tip pa. Tapos alam ko kung kailan ako magsisimula at matatapos. Tapos masaya ako. So sabi ko, parang hindi talaga ako pang showbiz. Yung gano'n, yung magti-taping. Sabi ko, hindi ko na-bet. Iniwan ko, sabi ko, ayoko na ng mga taping na yun. So natotrauma ako. Kaya pag may taping, hindi ko carry yung yung feeling ko. Pag hindi ako ginagamit, nasasayang ako dun sa oras at saka yung self-worth ko na parang binayaran sa akin yung oras na ipinag-intay ko, hindi talaga yung talent. At saka yung from 6 a.m. to 9 a.m. the following day. Ganun dati. Ngayon totoo. bawal na kasi talaga yun. Pero ganun dati talaga. Parang babuyan ng oras. Nag-second breakfast ka na. Oo. So, pero sa kwento ko to, wala nang magagawa si Wendy Ramas. Hindi niya mapagtatanggol yung sarili niya. Paano Huwag niya na siya mapapabulaanan itong nangyari sa akin? Sige. Pero kahit ganun, paano ka
paano ka napapayag na bumalik pa rin? Hindi na ako nag-teleserye after noon. Ayoko na tagang teleserye. Napabalik na lang ako. Nag-showtime na ulit. Request lang. Nirequestan ako ni Sir Deo kasi manager ko Sir Deo. Dati nagawin ko yung ano ba yung kay Cyril at saka kay Connie Reyes. 100 Days to Heaven. Oo, yun. Pero ganun din. Sabay-sabay Ganun pa din, sila eh. napagalitan din ako para recitation. O di sorry na, ako lang di nakaalala. Yung parang pinaramdam niyo sa akin, mababa yung memorya ko. Mga gago tong mga to yung nagkasamaan din kami ni Sir Deo, no, na kasi sabi ko, ayokong kunin kasi nag-showtime na ako. At that point, morning show ang showtime. So we started 10:30. Tapos, nagigig pa din ako, nagko-comedy bar pa din ako on a regular basis. So araw-araw natatapos ako alas 3, alas 4. So matutulog ako ilang oras kasi may 10:30 showtime. So ilang oras lang talaga yun. So after showtime, pagte-taping nila ako. Sabi nila, hindi, limited lang, ilang taping days lang, tapos ganito lang yung oras, pack up ka namin ng ganito. Di ba may cut-off silang sinasabi? Parang ika-cut off ka namin ng ganitong oras para makatulog ka for showtime. So sige, okay lang kahit hindi ako mag-comedy bar kasi may kita naman na ako dun sa taping. Hindi naman nasusunod ang cut-off. Kasi sabi ko, kung hindi lang rin masusunod ang cut-off, okay naman ako, wag na lang. So nung may cut-off, tas lumampas sa cut-off, sabi ko, I'm sorry, I will leave na kasi may showtime ako. Hindi ko, live. Hindi ko kailangan ko pang mag-prepare kasi nung time na yun, everyday, nagsasample ako sa showtime. Diba? Diyos ko, Grabe yung pagod. gamit na gamit ako nung first season everyday. Kaya sabi niyo magja-judge lang tapos magpapatawa ng konti. Yung pala, everyday So, syempre nauubusan na ako ng sample. Kaya darating ako doon na on the spot makakaisip ako ng sample ko. Pero umabot din ako sa puntong, ay, ubus na yung mga bala ko na noon pa. So, kailangan ko mag-prepare. Magsusulat ako, tatago ko sa mga bakla, tulungan niyo ako. So, kailangan ko ng time to prepare. So, sabi ko, kailangan ko na pong umalis. Ayaw na lang akong payagan kasi yung next sequence ko daw with Connie Reyes, parang nakakahiya daw kung uuwi daw. Tapos yung guilt trip na parang, so parang ako yung may kasalanan, parang masama ugali ko pag umalis ako kasi cut off ko na. Tapos sasabihin, huy, si Connie Reyes, yung ka-eksena mo, nasa uwi ka, yung ganun. Paano yung... Diba? May trabaho pa ako. Kaya, yun, ang pangit ng mga memories na natatandaan ko pagdating sa ganyan. Kaya ayokong mag-teleserye. Pero ngayon daw, natutupad, sa pagkakaalam ko, natutupad na yung mga oras, yung cut-off, yung malaki rin naman na itulong ng Eddie Garcia Bill. Yes. Pero hindi ka pa nagte-teleserye na talagang full-blown? Hindi. Full-blown? Ano? Sakit? Karamdaman. Full-blown talaga. Mas Kasi, pelikula talaga. ayoko din kasi nga ang strategy ko yung pautay-utay guessing yung mga okay yon pang pakiliti, pero kasi kung napapanood na nila akong nagpapatawa, umaarte na kasi iba yung nagpapatawa ako sa showtime, pwede ako maarte, tumatalak lang ako, chumichika lang ako, chikang patawa lang, pero iba yung pagpapatawa ko sa showtime as a host, iba yung pagpapatawa ko on stage pag nagko-concert ako, iba din yung pagpapatawa ko pag nasa pelikula ako. Yes. Ang libre yung sa TV. Pag nilibre ko na yung uma-acting ako sa sitcom tapos nagpapatawa, wala nang magbabayad sa akin sa sitcom. Ganda, Ang galing. tama. So, hindi na rin nila mamimiss kasi everyday libre napapanood nila eh. So, kaya they will always look forward to watching me every Christmas kasi dun lang nila ako napapanood sa screen na umaarting nagpapatawa. Bongga, ganda nun. Pero ano yung nagpa-push sa'yo na ituloy-tuloy yung partnership niyo ni Direk Wen sa pelikula? Ano yung moment na yun na parang nasabi mo, ay, parang kami yung swak, bago siya naging cold? Yung pero wala akong kinalaman doon. I was there nung nawala siya pero wala akong kinalaman.
Oo. yung mother and child relationship talaga namin. He rooted for me. He was the very first one who rooted for me sa pelikula. Na nung pinapanood niya na ako sa Showtime, sabi niya, ay, dapat magpelikula na to si Kabayo. Kasi tawag niya sa akin si Kabayo. Dapat magpelikula na si Kabayo. So, tinawagan niya ako. Ano pa yun ha? Yung nasa Puerto Galera kami. Holy Week. Eh, di ba baklaan sa Puerto Galera? Baklaan ba doon? Parang hindi ko alam. Baklaan. May mga walo kaming bakla sa Puerto Galera. Oo. Tapos, Holy Week, nanonood kami ng Petrang Kabayo ni Roderick Paulano. Oh, Classic. shit, yes. Tapos tinawagan ako ni Direk Wen, bakla, magpelikula ka. Pinasa ko na kay Boss Vic sa Viva Films, nag-yes na. Sabi ko, Direk talaga, anong pelikula? Petrang Kabayo. Eh, pinanonood ko Oh yung my Petrang God! Kabayo. Diba shit, nakakakilabot? Wala. Kala ko meron. Oh my God! Oo, ganun talaga. Sabi ko, grabe Tapos, iyak ako, ang saya-saya ko, hindi ko tinanong kung magkano TF, diba? Tapos nung nalaman ko, tangina, ganun lang pala bayaran sa pelikula. Ang baba! Ang baba pala, kala ko talaga, nung makakita ka sa pelikula, ay, ang yayaman nila. Kasi diba, movie actor. Ganun lang pala kababa yung mga bayaran sa. Pero dead man na, launching, Emerald, diba? So, ayun, he rooted for me, he fought for me. Kaya nga, yung Viva, sabi ko, kahit anong mangyari, kahit minsan nagkakanta mo kami ni Boss Vic, kami nagkakasundo, hindi ko maiwan-iwan yung Viva kasi sila din yung unang naniwala. Oo. Yung Star, sinabi ni Direk Wen, yung Petrang Kabayo sa Star, di nila kinuha. Big mistake. Big. Parang sabi nila, parang hilaw. Yung ganun. Or parang hilaw, or parang they thought I was just a fluke. Ganon. Alam nila, sinasabi ko yun pag nagpapapirma sila ng kontrata sa akin. Di ba tinanggahan niyo ako sa Petrang Kabayo? Ginagano ko sila. pirmahan. Ang ganda. Di ba? Tinanggihan niyo ako dati sa Petrang Kabayo. Anong sinasabi Oo. nila? Sabi mo, pasensya ka na. Oo. Tapos, ito, may parilos. May konting himas. Bagong Swatch. Swatch yung binigay. Tapos, siya kaya ang lumakas din ng loob ko, tapos yung confidence ko, grabe din, kasi he has always trusted me. Pag gumagawa yun, ang dala lagi ni Direk Wen is yellow paper and red ball pen. Doon siya nagsusulat ng linya lagi sa set. Tapos, bibigay niya sa akin yung isang papel. O ganito mangyayari, ikaw magsulat, wala ako sa mood ngayon. Yung ganon. Tapos pag sinulat ko, tsaka ako na nga lang. Ookrayin niya yung susulat ko. Tapos nagagano ng kami lagi. Petrang Kabayo, ganyan na agad. Oo, ganun na siya agad. Yung tatanong, ganito gagawin natin. Paano mo gagawin yon? Anong gusto mong sabihin? Kasi nakikita niya ako na sa comedy bar, marami kong punchline na binabato. Anong gusto mong punchline dyan? Direct kong sige, okay yan, sabihin mo yan. Yung ganun. Ang ganda ng collaboration. I think yung favorite Vice Ganda era ko, yung na pelikula, isa doon ay yung mga Wenderamas films talaga. Kasi, Private Benjamin. Grabe yung Private grabe Benjamin. yun. Iconic. Sobrang iconic. Parang kapag manonood ka kasi ng Wenderamas Vice Ganda, kita mo na parang in sync talaga kayo na hinahayaan niyo yung isa't isa na mag-enjoy. Iba to lang. Minsan tama yung sinabi ni Vice na minsan wala talagang connect sa eksena yung mga punchline. Kasi sa aming dalawa, pareho kami, malinaw sa utak namin, ano bang purpose natin? Anong intention? Ang intention namin talaga magpatawa lang. Yes. O magpatawa. Gumawa tayo ng kwentong nakakatawa. Hindi, wala kaming intensyon, maglalim-laliban tayo dito, ha? Meron tayong ipinaglalaban sa lipunan dito, ha? Maraming matututunan ng kabataan sa atin. Malinaw sa amin, isa lang ang intensyon natin, hindi natin pwedeng pagsabay-sabayin. Kung talagang gusto nating ibigay ng buo, hindi natin mapagsasabay-sabay. Hanggang sa hinahanapan nyo ako ng sabay-sabay lahat. Ang dami yung gustong gawin at pagawa at ikunin sa yung gano'n. Yes. Malinaw sa amin, parang, mo sila bakit sinabi ba natin magtuturo tayo? Hindi naman tayo teacher. Hindi na natin obligasyon yan, di ba? Ang obligasyon natin magpatawa. Yung gano'n. Pero actually, sa totoo lang, syempre sinasabi mo gusto mo lang magpatawa, pero pag aaralin mo ang mga pelikula ni Vice Ganda, the fact
na isang Vice Ganda yung nandun, isang lead star si Vice Ganda ang nasa isang pelikula. It's a statement by itself. Yes. Kasi for the longest time ang mga comedians natin, lalaki, from Dolphy, ganyan, sila yung namamayagpag na nagpapatawa. Tapos Vice Ganda, na siya yung headliner na highest grossing. Yes. Highest grossing yung mga pelikula niya. So Last parang yun Yes. kapag sa Ako, MMFF. Hindi lang gross ha, highest grossing. Hindi lang gross ang pelikula ko, highest grossing. Totoo. Totoo. Parang tingin ko, yes. Ang dali kasing tignan na pag comedy, mababang urit. Ang hirap makapanalo ng isang comedian, di ba? As Totoo. best actor, best actress. Sa buong mundo yan, hindi lang yan sa Pilipinas, kahit sa Hollywood, hirap na hirap. Kasi mababa yung tingin sa comedy, pero sa bansa natin na ang kinakapitan natin comedy dahil nga yung labas ng pelikula ay napaka ano-ano na yung mga nangyayari. I think political statement, very very political by itself yung mga pelikula mo. So, kung sinasabi mong walang makukuhang kabutihang asal, ganyan, sa Yeah, pelikula. yeah. Hindi ako naniniwala. Kasi pag panoorin mo talaga yung mga Vice Ganda film, wala. Yun yung sinasabi niya, na isang comedian like Vice Ganda, kayang pagsama-samahin yung mga Pilipino sa isang sinehan na sama-sama sa Pasko at wala pang nakagawang ganun kagrabing pagsama-sama sa isang lugar. Tapos aside from that, political statement Kahit anong Ang tignan. pinakamalinaw siguro ng political statement namin lagi sa mga pelikula namin Direk Wen is yung mananalo yung bakla. Yes. Pwedeng manalo yung bakla. Yes. Ay, si actor-director naman pala to. Bakit ang yari? Stress na stress ka ba dahil papalapit ang Pasko pero wala tayong paraan para pigilan ito? Natuloy ang Pasko, pero paano ko maasikaso ang Christmas shopping ko? Ang food sa Noche Buena, ang last minute Christmas party needs, kung kailangan ko ring asikasuhin ang work at life ko, paano? Tell me, Tonet, paano? Speak no more, Direk. Oh my God! Don't worry, dahil sabi ng Food Panda, we got you this Christmas. Pangit ang acting. Share sa Christmas potluck. O pang Noche Buena, o pandagdag sa inuman ng barkada. Use this voucher code, Pasko na. 100 pesos off, varying minimum spend for food delivery and pickup only. For selected restaurants only. Terms and conditions apply. Thank you, Food Panda! Yung ganon, Ganda. mananalo yung bakla, may ginawang maganda yung bakla. Yung bakla can make a change. Yung Private Benjamin, di ba? Yung bakla made a change sa Yes. Pilipinas. Yung part 2 sa buong mundo na. Totoo. Di ba? Sa Sister Akas, yung bakla, pero pwede kang maging matagumpay na businessman at bakla, pero ikaw yung nakapagbigay ng pagmamahal sa nanay mo. True. Di ba? Yung ganun yung mga laging yung ine-empower yung bakla, hindi yung tinapos niya yung era na yung bakla nasa comedy movie pero siya yung sasabuyan ng kung Punchline. Punching bag. tapos pupukpukin ng dyaryo. Yes. Ang ganda nun. Yung ganon. Dito, yung bakla, yung Siya yung sorry panalo. kayo dyan. Oo. Yung bakla, pwedeng bida. Yes. Ganda. Pwedeng Oo. bida. Kaya I think, yes. oo. Tsaka yung sinasabi rin ni Vice na yung pagiging bida ng bakla. Kasi before, may mga bakla na bida, pero iba yung representation na Hindi nakikita. totoong bakla. Hindi totoong bakla. Bakla-baklaan. Oo, bakla, tapos baklaan. laging tragic yung ending. Yes. ganun. Yung sa amin, yung bakla, pagkatapos mong panoorin, yung bakla, pwede mong mahalin. Yes. Pwede mong mahalin yung bakla. Ganda. Totoo. Kaya grabe. Ito Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa araw na ito. Hindi, tsaka I think I think yung humor ko, nakuha ko, parang yung kinalakihan kong humor sa TV ay sa Showtime. Yung ganong klaseng humor. Hindi ikaw na bata. Yes po. Pero I think ang ganda ng epekto kapag meron ka napapanood sa TV or sa pelikula na parang na-validate yung
struggles mo. Hala, ba't ako naiyak? Oh my God! Naiyak na Naiiyak siya! ka. Hindi totoong Showtime ang influence mo. MMK. Yes. Naiyak nga si JP. Hindi, I Oh think my ano, God! Bida-bida talaga puta. Hindi naman siya yung guest. Visit. Moment niya. Ayaw patalo. Call me mother. O di moment niya tuloy. Hindi kasi, for example, sa Showtime, lagi ko inaabangan yung kapag tawag ng tanghalan na yung segment. Kasi yung mga subjects or yung mga... Pero nakakaiyak nga kasi totoo. Okay. Yung mga subjects ng mga jokes mo, parang rooted siya from experiences na parang sobrang... Danas, Oo, yeah. na parang, parang naranasan ko rin. Natawa na kanila, T! Ano nangyari? Hormones ba yan? Sabi niya tribute, eulogy to. Oh my God! I did not expect this. Pero gets ko, oo. Pero yun. Thank you. Yun lang. Ang ganda. Salamat. And then, tsaka yung... Siyempre ako now, I'd like to apologize kasi in the past, dun sa past projects namin ni Direk Wen, yes, we intended to make people laugh. We intended to empower the LGBT community. But also, we made a lot of very politically incorrect scenes, di ba? Kasi at that time, yung level of wokeness naman hindi pa naman ganun ka, ano. So, and yung exposure namin ni Direk Wen, we were exposed to experiences and instances na it was okay. 'Di ba? Hindi namin sinasabing tama 'yon, pero yun yung mga nakita namin at naranasan kaya ikinukwento namin. 'Di ba? May mga ganong dynamics hindi lang sa grupo namin, sa ibang tao nakikita namin tapos kinukwento. Pero now, pag pinanood, that's maraming politically incorrect na. Kasi syempre yung mga panahon katulad nung yung girl boy bakla tomboy, yung blackface namin Yung si kay Kiray. Oo, malaking ano pa yun. Sabi ko, pero nung panahon yun, nakakaramdam na, pwede pa ba to? Yung ganyan. Eh si Direk Wen, di ba? Tarantado yun. Eh, di ko ayaw nila, di mo sila manood. Ganon. Tapos sasabihin niya, tsaka na tayo kabahan pag nagreklamo si Whitney Houston. Si Whitney Houston nga maitim hindi nagreklamo. So, yun. Okay po. Yung ganyan. So, I apologize kasi syempre pag pinanood mo now, very politically incorrect na siya, na hindi na siya uubra talaga, hindi na siya katanggap-tanggap. Pero, gayon pa man, at least alam namin na katulad kayo yung mga testimonya na nagwagi tayo kasi nakapagpatawa tayo at yun ang intention natin. Yes. Di ba? We take the good, we disregard the bad. Deadmahin natin yun. Ang kukunin lang natin yung maganda, tapos tatalikuran natin yung hindi maganda at pipiliting maging maganda sa susunod. Ganda. Tama. Ang okay naman, laging may... Yes, go lang. Sayang din yung Sayang, oo, sayang. Gusto ko sayang. yun. Ang okay naman ay laging may resolve to be better. Yes. Kasi grabe, kung panoorin nyo yung filmography ni Vice, kita mo talaga yung... Hindi siya resting on her laurels na... Totoo. Nagpo-progress talaga eh. Tsaka Okay ka nagbabago na. yung... okay na, naka-recover na ako. Tsaka nagbabago yung characters. Hindi siya iisa sa bawat pelikula. Parang iba-iba. Lalo na rito sa Call Me Mother. Yeah. So, yung transition from your Direk Wen de Ramos films, Joyce Bernal films, to June Lana, sobrang laking ano yun. It's a monumental part of your career. Tapos bakit naisip mo na finally si Direk June Lana na yung kamatch mo, especially sa MMFF films? After Direk Wen, we have been long looking for someone na, yun nga, yung match, swak. Yes. Ang sagot ko talaga, pag pag pumipili, tapos mapapanood, yung ganyan. I am very grateful sa lahat ng mga direktor na tumanggap sa akin, na tinulungan ako, na gumawa ng pelikula kasama ako. Maraming salamat sa kanilang lahat. Pero pag sinasabi ko nga, siguro ang pinakasagot kung bakit kami nagswak talaga ngayon ni Direk June, kasi totoong bakla si Direk June. Pwede kayong makinig, manood, makaalam ng buhay ng mga bakla at kung paano sila
yung kaloob-looban nila. Pero ang tanging mga taong lubos na makakakilala at nakakaalam nun, yung kapwa bakla din. Yes. Kaya minsan parang sinasabi, kasi pag bakla yung character, 'di ba? Tapos lalaki yung nauunawaan niya kaya kung paano talaga ginagawa yun nung bakla, hindi naman siya bakla. Tapos yung 'di ba? Yung unless i-immerse niya o aaralin niya talaga paano ba yung mga bakla. Kaya sobra ko na-appreciate yung director ko sa Showtime ngayon, si Direk John Moll. Kasi binakla niya yung sarili niya para maunawaan niya ako. Oh. Nakikinig siya ng mga music na pinakikinggan ng mga bakla. Nanonood siya ng mga contents na pangbakla. Kasi Mga iba porn siya, po, ganun. ibang tao siya, ibang mundo niya. Ano no? Mga gay porn. May mga min-to-min din akong sinend sa kanya. Oo. May mga Bellamy, mga ganyan. Parang tayo na. Ang luma na kasi ng Bellamy. Oo. Pero sabi niya, kailangan kong gawin yun kasi kailangan kitang maintindihan at kasi gusto kong ma-appreciate kita. Kaya ngayon, gets niya ako at inilalaban niya ako hanggang sa mga concert ko siyang nagdidire kasi gets niya yung kabaklaan na ganito. Kasi pag alam niya, pag mga bakla kasi ganito trip nila, ganito talaga sila, over the top sila, eksahirada sila lagi, yung ganun. So yun, si Direk June, unawang-unawa niya ako. Tapos at the same time, mababait yung mga director ko after Direk Wen, pero si Direk June yung hindi nahiyang sabihin sa akin, I'm such a big fan of you and Direk Wen and your movies. I had a director na sinabi sa akin, hindi kasi ako nanonood ng mga pelikula niya Direk Wen eh. Sinabihan niya din ako, first meeting na, sorry, I'm not a fan. Yung gano'n parang, sa utak ko, ba tayo mag-work? Yung gano'n, yung parang merong tendency na baguhin ko si Vice at baguhin ko yung brand ng pelikula ni Vice. Yung gano'n. Yung mga times na yun, parang sabi ko, ako sa naniniwala ako sa law of demand and supply. 'Di ba? Yung supply din, kailangan ibase mo kung anong demand ng tao kasi nandun ang value noon, 'di ba? Kung walang demand yung tao diyan, tapos sinusupply mo ng ganyan, hindi nila kukunin yan. So mawawala ng value yung sinusupply mo. Ganda. Diba? An economist here. Yeah. But demand and supply should always be in equilibrium, di ba? Di ba? Hindi pwedeng pag nagtumaas ang isa dun sa isa, magkakaroon ng problema sa komersyo. So, ganun sa... ang demand, nung panahon yon, hinahanap nila yung movie na nakasanayan nila with Direk Wen, na pinipilit nilang... pinipilit Baliin. ibahin. Oo, kasi nga, mahirap din naman para dun sa mga director na nag-take over. Yes. Kasi, how do you continue? Di ba? Kailangan talagang, para hindi tayo maikumpara, kailangan gumawa tayo ng sarili natin, di ba? Kaya nagigets ko din naman talaga sila. Pero si Direk June kasi, yung last year, kaya di ba may mga eksena dun sa And the Breadwinner is na parang may pa-tribute sa mga iconic characters mo. ko. Kasi sabi niya, ayokong basta baguhin ko lang yung brand mo nang hindi ko binibigyang pugay at pinasasalamatan mo na yung mga una mong ginawa. Ganda. Inilaban niya talaga yon kasi kung kami sabi, Direk, wag na yan, okay na, tapos na ako. No, gusto kong bigyan ng tribute muna yung mga characters nyo. Characters mo na ginawa mong iconic bago tayo tuluyang gumawa ng panibago mong band. Kaya sabi ko, grabe, yung may love kay Direk June sa akin. Na ganun din kay Direk Wen. Hindi siya just working relationship, hindi siya professional. Nagbe-blend yung puso naming dalawa. Yung gusto niya ako, gusto ko siya. Pero hindi kami magsisex, ever. May asawa na ako, may partner siya. Yung ganun. Hindi tayo abot Mabuti sa ng ganun. malinaw. Oo, mother and child pa din ang inado. Mabuti ng I'm not malinaw. into incestuous relationship. Yung ganun. Pero ngayon naman sa Call Me Mother, ang inyong pagbabalik. Pero this time, family pa rin, no? Laging Yes, family talaga. family. Kahit Family center. hindi nawawala Alam mo ang ng star, family. laging pa family. Oo. Kapamilya. Eh, sus! Pero this time, with Nadine. Oo. Yeah. Siya naman. Bakit napunta kayo sa ganitong kind ng story? Kasi, siyempre, hinihimay namin, pag gagawa kami ng panibagong project, hinihimay namin. Ano pa yung hindi mo nagagawa? Nagkapatid ka na, nag-anak ka na, nagtito ka na, hindi ka pa nagiging nanay. Tapos, yung, nag-viral din kasi yung mothering kong statement dati sa GMA Ball. Describe ko daw yung look, the inspiration. Sabi ko, syempre, no, when you're kabogable, you should always be mothering. Sabi nga, Anong inspiration? wala, when we were thinking of a concept of the look that we're gonna have tonight, the only thing I told my style team is,
We have to be mothering tonight. Mothering! Yes, we gotta be mothering. Gusto ko yung mothering. Mother ba talaga si Guy? Yes, ang sanay namin. Meme. Mas pambansang meme. Mothering term kasi yung slaying, ibig sabihin. Tapos yung Hindi host na-get. ng Pep, hindi niya naintindihan. Sabi niya, sa bagay si Vice parang mother niyo sa Showtime, di ba? Parang, ganyan hindi yun ang ibig kong sabihin. So nag-viral siya kasi inano ko yung host, hindi yun ang ibig kong sabihin, hindi mo naintindihan. Sabi ko, mothering, slaying! Ganon sabi ko. Tapos yung mga Gen Zs ngayon, they always use that word, mothering, di ba? She mothered so hard. Yung ganyan. Tapos yung putok din ng drag scene, di ba? May kanta rin si RuPaul na Call Me Mother na ginamit din sa Drag Race. Yung ganon. Kaya sabi niya, hindi ka pa nagiging... Ano ba yon? May Bakit naman kasi? Oo, walang konsiderasyon. May bisita, oh. Whew. I'm sorry. It's Nadala. it's Mother lang. it's the mother's hormones. You know, it changes from time to time. It's not in balance. It's unconditional. Yes. So, ayun, di ka pa nagiging nanay. Meron akong noon pa nire-request na gusto kong ma-experience to. Ayokong sabihin kasi may naghuhugas ng kutsara tinidor. Wala kayong dyan, yung dishwasher na Wow, akala mo meron ako. Meron ako nung sabi ko, gusto kong gumawa ng ganitong eksena kasi every time may napapanood akong ganito, pag ganito papunta na sa ganitong eksena, tusok na tusok ako. Gusto kong gumawa ng sarili kong ganon. Tapos, in-inject nila, sige, paano natin ma-achieve yan? So, kailangan gumawa tayo ng ganitong pelikula na tungkol sa nanay at tungkol sa anak. Yung ganon. Ang ganda. Ang ganda ng trailer eh. Oo, iba yung feels. Totoo. Tsaka Call Me Mother ang first Asian film na nakapag-shoot sa Disney. Yeah, sa Disney at saka sa 6ix9ine. Yes. Ay, hindi nyo na alam yung 6ix9ine. Charot. Mga bata pa wala. 6ix9ine, lumang gay bar yun. Wala nag-react. Oo, sa retiro, chef. Actually, hindi ko inabutan yun. I was just told recently. Hindi, nabasa ko lang. Kasi di ba I'm a voracious reader? Wow! Voracious reader! Naklang putya. So, totoo nga yung di sila nakala ko AI. Akala no iba AI, kala no chroma. Hindi, Oo. totoo yung Disney. Kaya sabi na, ba't ganun kasi itsura? Ba't ganun yung kulay? Mayroon kasing dahilan kung bakit yung Disneyland ganun yung kulay. Iba yung kulay niya dun sa ibang eksena. Yes. Di ba kayo nauunawaan nyo yun? May mga ganun kung ba't Yes. iba-iba yung kulay nung Oo. iba yung linaw, yung may dahilan behind dun sa bakit ganun yung linaw nung ibang eksena dun sa linaw nung sa Disneyland. Pero hindi siya chroma. Nag-shoot talaga kami sa Disneyland. We were allowed to shoot there na exclusively. Tapos we were allowed to shoot habang operating siya, habang may mga tao. Tapos we were allowed to shoot kahit tapos yung operation hanggang madaling araw. Grabe my yung God. bongga budget. Taray. Budget. Yung sinasabi ni Vice ay visual treatment ng director. Yeah, visual treatment. Minsan kasi pala comment lang, trailer pa lang comment na Bakit ang agad. dilim? Bakit Diba? Wow, nag-aral sa UP? Oo. Di ba, ganyan yung mga tao, pag masyado ang babaw naman nito, walang kalalim. Pag nilaliman naman, hindi nyo naman nagigit. Pangat ang pelikula ni Vice, walang kwento. Ang daming nilabas na pelikulang malalalim, di nyo naman pinanood. Mga arte nyo rin sa buhay talaga. Kala nyo, yung magmukhang maalam lang mga ayun, gano'n. Totoo. Pero marami yung ganyan sila. Nakakapikon din. O sige, to end, Ay, and no. Kasi para nag-message na patikim-tikim lang. Kasi Oh, maglalako ka pa. Grabe yung Lako. paglalako mo. Alam mo, parang inisip ko nga by this time, parang hindi ka na palalako kasi si Vice ka na. Hindi, walang ganun. Grabe yung sipag. Parang kung si Vice, kayang magsipag ng ganyan kahit hindi naman nakailangan. Totoo. Tsaka pumunta siya sa laylayan dito para sa atin. Wow.
Layla, yan, bayad yung kape nyo at saka tubig. Di kailangan maglako eh. Parang there's a need for you to work hard to promote your movie. Hindi ka pwedeng, nakakainggit dahil hindi natin na-experience yung panahon ni Fernando Po Jr. na hindi niya kailangan mag-promote. Diba? Hindi siya lumalabas sa TV, pero yung mga pelikula niya, diba? Parang, lalo na ngayon, kailangan mong ipaalam sa kanila na may pelikula ako ha. Kasi ngayon nga, hindi mo na alam kung ano talaga yung perfect formula, kung paano mag-promote. Unlike dati, bugbugin mo lang ng placement sa TV yan, commercial ads, okay na yan. Diba? Dumating tayo sa puntong, hindi, kailangan libutin mo yung mga malls kung saan maraming tao. Ngayon may social media na din. Pero ang mga tao kasi, watak-watak ang interes. So, kahit mag-promote ka sa social media, halos lahat ng tao ngayon nasa social media, pero iba-iba rin naman ang pinupuntahan nila sa social media. Iba-iba rin ang pinapanood nila. So, pwedeng nasa social media yung ad mo, pero hindi naman nila napapanood. Diba? So, pwede rin naman nagpo-promote ka sa TV, pero ilan na lang ang nanonood ng free TV. Diba? Kaya, kailangan mo ring lumabas kasi mas maraming tao sa kalsada. So, lahat kailangan mo siyang gawin. At saka hindi ka pwedeng pakasiguro kasi nga, kailangan mo sila makumbinsi na, nood ka, please, di ba? Hindi naman masasayang yung pera mo. And at the same time, yun na rin, dun ko na rin nabuo at napanindigan yung affinity ko with the madlang people. Yes. Yung ganun. Parang, na siya, personal na to sa amin na, may pelikula si Vice, panonoorin namin kasi meron silang personal relationship with me. We were able to establish that. May relasyon na kami ng madlang people. Kaya, syempre pag Pasko, unahin mo yung pamilya mo, di ba? Kaysa yung iba. So parang, kaya inuuna nila ako tuwing Pasko kasi feeling ko, ako yung tinuturing nilang pamilya na kahit hindi nila alam yung titulo ng pelikula ko, pupunta sila sa sinehan, tapos kakatok sila yung kay Vice. Yung ganon. Kaya yun din, yun na yung relationship namin. Pupuntahan namin ng isa't isa. Ganda. Tsaka, bawat generation, parang kailangan iba't ibang klaseng promo na yung gawin eh. Yeah. Kailangan mag-promote. Kaya yung iba pag nagre-reklamo na ganito, mag-promote kasi kayo. Hindi kayo nagpo-promote yung Walang may alam. hindi sapat na naniniwala kang napakaganda ng pelikula mo. 'Di ba? Kasi sila parang ang ganda ng pelikula namin bakit promote po tayo. 'Di ba? Ganda. Kailangan nating lahat ng kaya nating pwedeng gawin para makapag-promote. Gawin natin kasi kailangan po talaga tayo mag-promote. We need to go out sa kalsada, hindi lang sa mga social na mall, 'di ba? 'Di ba? Yung iba nagtatato, nagrereklamo, nag-ikot ka naman sa Shangri-La. Diba? Diba? Sana kinuha mo yung loob nung iba. Tapos tatalakan mo sila pag di ka nila pinanood. Hindi ka nga nagpakilala. Diba? Pakilala ka, ako po si ganito, may pelikula po kami, maganda po ito, sana panoorin nyo. Hindi yung tatalakan mo sila. Bakit po kay Vice kita pinapanood nyo? Hindi yung pinapanood nyo sa amin. Diba? We demand more theaters! Ang taas! Diba? Na para bang, bakit parang kasalanan kung marami akong theaters, True. 'di ba? Bakit pas kasalanan kung parang mas gusto nila akong panoorin, 'di ba? 'Di ba? Gusto ko rin namang panoorin kayo, pero hindi naman masama na panoorin din nila ako. And for me that's the measure of success. 'Di ba? 'Di ba? Success is simply, reaching that point na you enjoy not just yours but other people's success. Ganda. Paulit, sorry. Ganda. Pero Totoo. Oo. Tsaka yung... Kasi, Go. Hindi kasi si Ariana tsaka si Cynthia Erivo, di ba? Grabe nga mag-promote eh. 'Di ba? Sila ang lala nila magpa-event kung pa-event, 'di ba? Pa-seed sa mga influencers. Ano na yung Hollywood na yun, nagpo-promote sila kahit alam nilang naniniwalang maganda yung pelikula nila. Malaking tulong din yung word of mouth ha. Malaking tulong yung word of mouth pero hindi yun sapat. Kailangan talaga tayong trumabaho. Hindi lang para sa pelikula natin, kundi para magtulong-tulong tayong mabuhay tong industriya. Yes! Ganda. Ganda, Tulong-tulong. Totoo. Tsaka yung sinasabi ni Vice, alam mo kasing, ewan ko, feeling ko kaya rin ganyan yung thinking mo or belief mo sa paggawa ng pelikula at paglalako ay dahil ganun ka talaga kalapit dun sa danas nung normal na Pilipino. Parang naiintindihan mo na mahal na ang sine ngayon at hindi basta-basta nakakanood yung mga Pilipino. Pero yung Pasko, yung time na pwede silang manood. Tapos, kakausapin ko kayo sa Pasko. Correct. At iba-iba tayo ng pangangailangan. Meron tayong pangangailangan din sa damdamin eh. Iba-iba tayo ng gustong damahin at maramdaman sa bawat araw. So sa Pasko, kung feeling nila yun ang may pangangailangan silang, yun ang maramdaman nila, kaya yun ang panonoorin nilang pelikula. Totoo. 'Di ba? Yes. At saka
ako nga pag ino-okray ng ibang entries yung pelikula, sabi ko, ako nga pinopromote ko yung pelikula niyo sa Showtime eh. Sinasabi ko yung pangalan, kayo ba pinopromote niyo ako? Though I do not demand, okay lang ha. Pero yung parang magmukhang kasalanan ko, Yeah. 'di ba? Parang 'di ba dapat nagtutulungan tayo? 'Di ba? We promote each other, 'di ba? We promote each other, we support each other. Not just each other, we support this industry. And we cannot support the industry if we do not support each other. Tama. Ganda. Tama. I think Oo. next na FDCP chair. Ah, hindi ko carry. Hindi ko carry yun. Or ano, Or MTRCB chair para hindi na MTRCB napapatawag chair, sa... LDSCB chair! hindi, naalala ko yung guesting ni Love Diaz dito. Kasi nakwento niya, parang nagkaroon siya ng insight about Ay, mga oo. si Love Diaz yung director nung ano. Oo, nabash ako dyan. Sabi ko, Direk Love naman. Si Vice Ganda bilang presidente. Oo nga, Hindi, balikan natin yan. Balikan natin. Seryoso yan seryoso. Kasi napaka-bleak ng future pag hindi natin mawasak yung wall na yan. Yung Sara Duterte wall, which is coming. The nightmare is coming. So, it's only 2 years away. So, we need to act. Gamitin natin ang pop culture. Vice, go. Oo. Dito to. Gawin na siyang kilusan, movement. Vice Ganda for President. Gawin kilusan na. Start it now. Siyempre, yung iba, pag naramdaman nilang ay, parang may, bakbakan natin yan simula pa lang. Ayan na, binakbakan tuloy ako. Dahil, Diyos ko, nagbigay lang na opinion yung tao. Wala naman siya sinabing, tatakbo talaga siya. Yung, sinimulan, nabakbak ako agad. Wow, pala decision kayo. Actually, kahit doon sa YouTube, doon nagsipasukan mga DDS sa amin. Para may mga nag-comment kay Tonet na parang, sino ba tong babae na to? Ba't ganyan yung tawa? Parang nakashabu. Oy, pero ibig sabihin... Hindi ganun talaga naiintindihan nila. Kasi kung tumatawa ka, hindi siya buyon. I don't know eh. Rugby yun eh. Kung siya buyon, seryoso yun, ganyan. Talaga, Direk Love? Oo. Uy, pero ibig sabihin, ganun talaga yung iconic level mo. Para... Oo. Hindi, yung point, yung gusto kong ikwento yung sinabi ni Direk Love about films. Kasi maraming ang mga elitistang Pinoy na kapag sinabing, Wenderamas, Star Cinema, Vice Ganda Film, basura yan, ganyan-ganyan. Na parang, hindi yun ganun. Parang, maraming alternative options na pwedeng panoorin yung mga Pilipino. Lahat yan pelikulang Pilipino. Walang basura, walang art, walang ganun. Parang lahat pelikula yan. And every genre is equal. Yes. Diba? Pero sa Pilipinas kasi, diba, parang sa ibang bansa, R&B, soul, it's equal siya sa country music. Diba? Sa Pilipinas, pag novelty yung song, wala siyang kwenta. Wala siyang Hindi sila bilang. seryoso. Oo. Ang para sa kanila, ano lang sa kanila, ballad, R&B, ganun lang ano lang. Pag novelty, cheap, baduy. Ganun din sa pelikula. Pag comedy, lalo na pag Vice Ganda Film, at saka yung may drama sa atin, cheap, walang kwenta, yung ganun. Kasi nga, parang, di kayo na ang art. Kayo ng artist, di ba? Ang mahalaga, kami nung masang Pilipino, kami yung nagkakaunawaan. Yes. Ganda. At sigurado ako yung mga nagsasabi nun, hindi naman sila nakanood. Di ba? Hindi naman sila nakanood. Sigurado. Parang inaano Sa trailer nila- pa nga lang, alam mo na yung pelikula agad sa trailer pa lang. Ako nga, hindi ko pa napanood yung main pic eh. Siyempre, di ba kami whitey, so pagkatapos ng gawin yan, magpo-promote na kami, ang kumakamada, ano ba? Patapos na eh. Ang kumakamada ng main pic, yung director, nagpo-promote kami, sila nag-e-edit. So, hindi pa nga namin, ako nga hindi ko pa alam ang main pic, pero kayo kung makakomment, parang panood, alam na alam nyo agad ang ending, yung may plot twist pa silang nalalaman siya. At saka, parang pangit ng ilaw. Wow! Kayo nga, jumper, wala kaming sinabi. Kung bakit gano'n ang ilaw nyo. Nauunawa ko yun kasi may jumper din kami. Diba? Yung nanay ko nga, nilagyan pa ng coke yung yung metro para lang gamin. Oo, yung metro. Pero hindi ko sinasabing gawin nyo yun. Hindi, ikakwento ko. Masama yun, bad yun, bawal yun, makukulong ka. Pero pag malapit ng mag-reading ng Meralco, yung metro nyo, wag na wag nyong gagawin.
Ano lang to, para yung mga pinagdadaanan namin dati, kinukwento ko lang. Lalagyan mo ng Coke, pag nilagyan mo ng Coke yun, Coke talaga, no, hindi pwede ibang soft drinks. Lalanggamin. So pag nilanggam yun, sisiksik yung langgam sa loob. So pag sumiksik yun, at naglaro sila dun sa kamay nung, bumabagal yung ano. Ay, ang ganda. Taray! Engineer! Ang galing! Sabi ko sa inyo, wala kayong matututulang maganda sa... Huwag niyong gagawin yung bawal yan, makukulong kayo. Di ba nanay ko hanggang ngayon nagtatago? Okay, go. Ito na. Promote mo na ang Call Me Mother. Ayan po, Call Me Mother po, December 25, isa sa maraming entries sa Metro Manila Film Festival. Kasama po dyan yung pelikula ni Piolo, yung Shake, Rattle and Roll, Reconnect, pelikula ni Angelica, Bar Boys. Marami pong entries. Isa po dyan yung entry po namin ni Direk Jun Lana at ni Nadine Lustre. Ang titulo po ay Call Me Mother. It's a comedy drama movie. So ayun, patatawanin namin talaga kayo. I-entertain namin kayo tapos kukuritin din namin ang puso ninyo. Oo, may patulo din dito ng konti. Ayun, tapos tatawa ka ulit. Yung kailangan pag uwi nyo, sira ulo kayo. Yung gano'n, parang gago, nagpaiyak, patawa ulit. Yung gano'n, yung bawian ng emosyon, yung hindi malaman. Gano'n po, gano'n ang gusto namin maramdaman. At feeling ko gano'n ang mararamdaman nyo. Maganda po ito, magandang pelikula ito. Ang galing naman kasama ko, ang galing ni Direk Jun Lana, at ang galing din ng bata, si Lucas Andalio, pamangkin ni Loisa. Yeah, wow, hindi pwede. Pamangkin nila, napakagaling. Ako nga sinasabi ko, for me, siyang pinakamagaling sa pelikulang to, yung bata. Pag pinanood nyo, ay... Sa December 25 po yan. Sa maraming sinihan sa buong Pilipinas. Call Me Mother. Ayan. So, humingi po ako sa inyo ng support. Madlang people, support me this time again. Just like what you always do tuwing Pasko. Sinusuportahan nyo ako, pinapanood nyo ako. So, maraming salamat po ngayon pa lang dahil alam ko panonoorin niyo ang Call Me Mother. Yes! Congratulations. Congratulations sa ating lahat. Direk Jun, congratulations po kasi ang ganda ng pelikula. Nag-preview sila, Tita Cory, sila Sir Carlo kahapon, tapos tumawag sila sa akin. Tapos sabi na, this is your best movie, sabi ni Tita Cory. Sabi niya, a lot better than ng Breadwinner. Sabi niya, gustong-gusto ko yung Breadwinner pero sobrang malayo to. Oh, Grabe. excited kami. I think Thank you. they mothered. I think, Sorry, yung go. pumayag na lang siyang nakat siya. I think, Go. Visit. Nasabi ko na. Wala, dito rin ako mag-punchline. But thank you, Vice Ganda. Yes! Thank you. I'd love to do this again. Yes. Yung wala na akong segue para mas malaya Oo tayo. nga, dahil kailangan nga niya maglako ng pelikula sa Mapua. Sa Mapua. Sa U-Belt. Ito na, Oo, ang papunta na po traffic ng pa man Mapua din. si Vice, yes. Thank you. Call Me Mother. Ay, kung wala akong sinabing mapapahamak tayo, ha? I-edit namin ang box.